umaga po sa bawat isa, purihin ng Panginoon. Pumanhin po sa late na pag-start, pero narito na po tayo ngayon upang kapag-aral ng salita ng Diyos. Sa pagsimula ng araw na ito, unahin siya, purihin siya, mag-aral at mapagpala ng kanyang salita. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. Awit po tayo sa Diyos sa ating panimula. I cast all my cares upon you. I cast all my cares upon you. I lay all of my burdens down at your feet. And anytime I don't know what to do, I'll cast all my cares upon you. I cast all my cares upon you. I lay all of my burden down at your feet. And anytime that I don't know what to do, I will cast all my cares upon you. Minsan to po. Hallelujah. I cast all my cares upon you. I lay all of my burdens down at your feet. And anytime that I don't know what to do, I will cast all my cares upon you. And anytime that I don't know what to do, I will cast all my cares upon you. Hallelujah. Hallelujah. Salamat sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na ibigay ang lahat ng bagay sa inyo. Lahat ng alalahanin, intindihin, mga pag-aalala, Panginoon, isipin, O Diyos. Ibigay po namin lahat sa inyo, O Diyos. Pang walang maging puwang ang kaaway sa aming kaisipan, upang kami, Panginoon, ay makapag-isip ng kung ano-anong mga bagay na hindi rin naman makatulong sa amin. Hallelujah. Sa oras na ito, samahan niyo po kami, Banal na Espiritu, sa aming pag-aaral. Nawa, O Diyos, ay sa tulong ng inyong mensahe, Panginoon, yung matutunan namin, O Diyos, na ibigay ang lahat sa inyo, kahit ultimo ang aming mga iniisip. Sa ganoon, Panginoon, makilos at makapag-isip kami ng maayos sa inyong harapan. Makita nyo, Panginoon, ang aming pag-iisip na malinis. Nang sa ganoon, Panginoon, walang magawa ang kaaway sa aming kaisipan. Ganun papaghari nyo ito, Panginoon. Hallelujah. Salamat po sa inyo, aming Ama. Ikakatiwala po namin sa inyong lahat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Magandang umaga po muli sa bawat isa. Muli, paunahin po sa ating late na pag-start
ngayon po dito sa UAE. Dito na po tayo sa lugar ng UAE. Salamat sa Panginoon. Ang oras po ngayon dito ay 1:51 AM. Diyan po sa Pilipinas ay 5:51 or 5:52 AM. Kaya medyo may kaibahan sa oras. Pero gayon pa man, salamat sa Panginoon sa binibigay niya sa ating pagkakataon para makapag-aral tayo ng kanyang salita. Saan man tayo naroon at kahit magkakaiba yung oras natin, na pag-iisa tayo ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Ngayon po, ang pag-aaralan natin ay makita natin sa Aklat ng Filipos. Punta po tayo doon. Aklat ng Filipos, chapter 4, verse 8. Basahin ko nyo po, kung meron nyo basahin sa Tagalog, ano mang ang inyong salin ng Biblia. Pero babasahin ko po siya sa English. Hallelujah. Sabi po dito, Filipos chapter 4, verse 8. Basahin ko po sa English. Sabi dito, finally, brethren, whatever things are true, whatever things are noble, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are of good report, if there is any virtue, and if there is anything praiseworthy, meditate on these things. Salamat sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Mga kapatid, ang ating kaisipan, ang ating pag-iisip ay napakalaking bagay para sa atin. Yung ating iniisip o laman ng ating isipan ay madalas nakadepende dun sa ating mga kalagayan, sa ating mga sitwasyon na kinabibilangan. Kapag mas ganda yung ating sitwasyon na kinabibilangan, kapag tayo ay masa magandang kalagayan, madalas ay maganda yung laman ng ating isipan. Kapag tayo naman ay nasa hindi magandang kalagayan, madalas ay hindi rin naman maganda yung ating mga iniisip. Kapag ikaw ay lalo na pag ang ating emosyon ay negatibo, ang ating iniisip ay negatibo. Kaya yung ating kaisipan, our thoughts, madalas ay fueled by every circumstances. Naiiba siya. Depende sa lahat ng ating nararanasan sa araw-araw, sa bawat oras. At madalas, kung ano yung ating karakter, yung ating pag-uugali, yun din yung nagtutulak sa atin kung ano yung pwedeng maging laman ng ating isipan. Kung mabasahin nga natin yung sa una pang verse, yung sa chapter 4, verse 7, alam natin to. Huwag tayo mag-alala sa ano pa mang mga bagay sa halip. Ibigyan natin lahat sa Panginoon. Sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat at ang kapayapaan na hindi maunawaan ng Panginoon ng mundo, yun yung maghahari sa ating puso. Ngayon, kung ang kapayapaan na nanggagaling sa Panginoon ay naghahari sa ating puso, yung ating kaisipan, ulitin ko po sa umpisa, mga kapatid, kung ang kapayapaan na nanggagaling sa Panginoon ay nasa ating puso, anumang laman ng ating kaisipan ay magiging banal. Kung ang puso natin, ang ating damdamin ay pinaghaharian ng kapayapaan ng Panginoon, anumang laman ng ating kaisipan ay magiging mga banal na bagay, sasang-ayon sa Panginoon. Ngayon, kung merong puwang sa ating kaisipan, kung merong kwarto pa dyan, na onting space dyan, para sa mga tukso ng mundo, sa laman, sa kwarto para sa kaaway pa, o dito sa mga para sa mundo,
yung ating kaisipan ay magiging makamundo pa. Kahit onting puwang lang yan, mga kapatid. Tandaan natin, a small entrance for the devil is big enough for him. Kahit onting entrance lang yan, akala natin, yung isang malit na puwang ay wala lang, pero malaki na yan, malaking bagay yan para sa kaaway. Kahit sabihin natin na, hindi, pastor, ang aking puso ay pinaghaharian ng kapayapaan ng Panginoon. Pero meron naman niyang puwang na onti para pasukan ng mga negatibong bagay, negatibong kaisipan. Delikado po yun. So, nakita rin natin kung ano yung laman ng ating kaisipan base sa ating karakter. Kung ikaw ay hindi palaging payapa, ang iyong kaisipan ay laging takbo ng takbo. Hindi ka kumakalma. Bukod doon, on the other hand, ang ating pagkilos nakadoktong din sa ating mga iniisip. Kung ang isang makasalanang pag-iisip lagi nating pinapatakbo sa ating utak, unti-unti ang nagko-cultivate hanggang sa magbubunga ng kasamaan o kasalanan. Yung kasalanan na lagi mong iniisip-isip. For example, lagi kang nag-iisip na magnakaw at lagi yung nasa iyong isipan 24 hours, araw-araw sa bawat oras. Asahan mo na sa mga susunod ay susubukan mo na ring magnakaw. So, yung ating pagkilos ay may mga pagkakataon na bunga ng ating kaisipan. Bunga ng ating mga iniisip na merong natural tendency na kapag ito yung laman ng ating iniisip o ating sinasaisip, ito yung mangyayari o ito yung mga gagawin natin. Kaya nga naman, kung ganun ang katotohanan at yun nga naman talaga nangyayari, kapag ikaw ay nag-iisip ng kalaswaan, kaduluduluhan lang yan, magbubunga ito ng kalaswaan. Kaya ikaw nag-iisip ng mga masasamang bagay, kaduluduluhan nun, makakagawa ka ng masamang bagay. Kung hindi ka pilit na nagpapapayapa sa Panginoon, sa kaduluduluhan nun, magkakaroon ka ng anxiety. Mapapaisip ka, magdududa ka, mag-aalala ka, mababaghabag ka. At dahil gano'n ang takbo ng ating kaisipan, ang dapat nating gawin ay madisiplina yung kaisipan. O disiplinahin ang kaisipan. Imbis na magpabihag ito sa gawa ng kaaway, masiksikan palagi ng gawa ng kaaway, ma-feed ng anumang galing dito sa mundo, imbis na gano'n na mangyari, dapat ang ating kaisipan ay bihag sa Panginoon. Bihag ng Panginoon. In captivity to the law of Christ. Imbis na mabihag ng mundo, dapat ay bihag ng Panginoon. Sabi nga sa salita ng Diyos, di ba? Keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Yung puso, yung damdamin, yung ating kasing puso, ating utak, totoo lang sa Biblia, halos iisa lang yan. Nagkaruktong. Kaya kung ano yung laman yan, yun naman yung lumalabas sa ating pagkilos. At ito yung isa sa pinakamahirap na pakikipagbakan ng tao, mga kapatid, lalo na ng isang Kristiyano, yung laman ng ating kaisipan. Kasi pwede nating itago yung laman ng kaisipan natin sa pamamagitan ng ating mga peking pagkilos. Na sa mata ng tao, mukha kang okay, pero yung takbo ng iyong isipan ay makasalanan. Kaya nating dayain yon sa harapan ng tao, pero sa harapan ng Panginoon, hindi. Kaya nating dayain yung pastor natin, pero ang Panginoon hindi natin kayang dayain. Hindi natin pwedeng madaya. Kitang-kita niya yung laman ng ating kaisipan. Kaya madalas talaga, ang pinakamahirap na may pagbakan ng isang Kristiyano ay yung laman ng kanyang isipan. At madalas, dyan tayo tinitira ng kaaway bago pa man tayo magkasala. Actually nga, madalas hindi tayo tinutulak ng kaaway na magkasala. Hindi tayo tinutulak ng kaaway na
na mag-alala agad. Binibigyan niya muna tayo ng isang kaisipan. Pinifeed niya muna yung isipan natin. Hanggang sa unti-unti pag itong mga binubulong ng kaaway ay ini-entertain natin, mapapinipilit kanya na mag-alala, magduda sa Panginoon, mabaghabag, o kaya ay pinipilit kanyang binibigyan kanya ng thoughts na magkasala, o mga malaswang kaisipan, o hindi ka nais-nais na kaisipan, negatibong kaisipan. Pag yan in-entertain natin, unti-unti yan na pag yan pinatanim natin sa ating kaisipan, unti-unti yang mag-uugat, kakaroon ng bunga. At yung bunga na iyon ay lalabas sa ating pagkilos. Dinadahan-dahan tayo ni Satanas sa ating kaisipan. Kaya madalas talaga, ito ang pinaka mahirap na pakikipagbaka ng tao, na isang Kristiyano, ang kanyang kaisipan, ang ating kaisipan. Kaya balik tayo doon sa sinasabi sa, meron na lang pala akong ilang minuto. Pasensya na po't mag-overtime tayo ngayon. Pumanhin po talaga. Balikan natin yung sinasabi doon sa Filipos chapter 8 at Filipos chapter 4 verse 8. Babasahin ko naman po siya sa Tagalog. Sabi dito, bukod dyan mga kapatid, lagi ninyong isaisip ang mga bagay na mabuti at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, maganda at kanais-nais. Maganda yung sa English Nung nabanggit yung lahat ng mga bagay na iyon, ang sabi sa pinakadulo, meditate on these things. Yung mga sumusunod na iyon, mga kapatid, makikita ba tayo ng mga negatibong bagay na iyon? Meron ba tayong makita? Meron bang negatibong bagay kan? Sige, isa-isayin natin. Sabi doon sa English, whatsoever things are true. Anumang mga bagay na totoo. So, God's promises are true. God is true. He cannot lie. He's not man who cannot lie. Ang Panginoon ay hindi katulad ng tao na nagsisinungaling. He is truth himself. Ang kanyang salita ay totoo, lalo na rin naman yung kanyang mga warnings sa atin ay totoo. Ang Panginoong Jesus ay totoo. He is truth. His gospel is true. Totoo ang kanyang mabuting balita. Ang kabanalan ay totoo. Ito ay tunay. Kaya nga, kung aalalahanin natin palagi na ang kaaway ay sinungaling. Mga kapatid, huwag natin kakalimutan yan. Although, hindi naman talaga natin nakakalimutan. Hindi lang natin madalas paniniwalaan o pinapamuhay. Ang kaaway, si Satanas, ay sinungaling. Anumang negatibong bagay na sasabihin ni Satanas ay hindi totoo. Lahat ay kasinungalingan. Tandaan niyo po yan. Ang kaaway ay sinungaling. Now, dahil ang kaaway ay sinungaling, sino ngayon ang dapat nating pagkatiwalaan? Siyempre ang Panginoon. Dahil ang Panginoon kung magsalita ay totoo. And His words are true. Not just true, but powerful. Kaya ang sabi dito, whatsoever things are true. Huwag natin pakinggan yung lahat ng kasinungalingan na naririnig natin sa ating palibot. Mga salitang laban sa atin na kasinungalingan. Hanggat alam mo yung totoo, yung sinasabi ng Panginoon at yun ang pinagkakatiwalaan mo, huwag mong papaniwalaan at huwag mo hahayaan na matulog ng matulog o tumambay dyan sa isipan mo yung lahat ng kasinungalingan na yun. Panghawakan natin yung katotohanan ng salita ng Diyos. At yun ang i-meditate natin day and night. Alam mo ba minsan mga kapatid, hindi nga minsan, kapag tayo ay nakikinig sa kasinungalingan, nakabingi kaya ito. Minsan naranasan ko na may narinig akong salita na kasinungaling at nakapekto sa akin. Tapos pagkatapos marinig ko yon, parang nag-stick sa aking kaisipan at meron akong kausap pero hindi ko marinig kung ano yung kanyang sinasabi. Hanggang ngayon nga, pag inaalala ko yung sinabi ng kausap ko, hindi ko talaga maalala. Bakit? Masyado kong iniisip yung kasinungalingan na iyon. Nabingi ako ng kasinungalingan na iyon. Pero matapos na ito, ibigay ko sa Panginoon at pagkatiwala, Lord, alam ko kung ano yung totoo. Yun ang pagkakatiwala, yun ang paniniwalaan ko. At ibinigay ko na yung lahat ng mga kaisipan na yun sa Panginoon. Ayun, naging okay na, naririnig ko na yung kausap ko. Naririnig ko siya physically, pero hindi ko naiintindihan yung kanyang sinasabi.
Dahil masyado ako nakatutok doon sa kasinungalingan na nasa aking isipan. Yung narinig kong kasinungalingan na yun, masyado nakatutok. At hindi ko na marinig, mga kapatid. Kung tayo ay nakatutok sa ating sarili, hindi natin maririnig yung katotohanan ng sinasabi ng salita ng Diyos. Kung tayo ay nakatutok sa ating sariling kaisipan, lahat ng iniisip natin, lahat ng dinadama natin, hindi natin maririnig yung tinig ng Panginoon. But if we will just calm down, at titignan natin, Panginoon, ito pala hindi totoo. Bibigay ko po sa inyo ito. Doon natin maririnig ang tinig ng Panginoon. Ang totoong tinig ng Diyos. Katotohanan ng salita ng Diyos. Amen? Sunod, isa pa sa mga sinabi doon, whatsoever things are honest. Ano bang, hindi ba parehas lang yung true at yung honest? Ngayon, dahil nabanggit ang honest, ang tinutukoy lang dito sa salita ng Diyos ni Apostol Pablo, dito sa verse na ito, whatsoever things are honest, ay yung mga bagay na marangal, honorable, earnest, reverent, deep and earnest, honorable, yung mga marangal na bagay. Tayong Kristiyano, mga Kristiyano ay dapat mamuhay ng marangal, no? Hindi yung barumbado at walang pakialam, no. We live a honorable life and we must live an honorable life. We must live with the fear of God, no? Kailangan mamuhay tayo ng marangal sa harapan ng tao, not hindi yung holistic na masyadong parang hysterical, masyado ng sobrang OA. No, we must live in a gentle and honorable life, no? With the fear of God, no? And that is essential for His service. Kaya mga kapatid, anumang mga marangal na bagay, no, lalo na tigit pagpatungkol sa Panginoon, yun dapat nating isipin. Kung lahat ng kabastusan ng ating magiging laman ng ating kaisipan at mga hindi mararangal na bagay, mabilis yung lalabas sa ating pagkilos. So whatever things are true and whatever things that are honest, think of these things. Sunod, whatsoever things that are just, anumang mga makatarungan. Sa Tagalog, ang pagka-translate dito, lahat ng matuwid, whatsoever things that are just. Yung lahat ng katuwiran, yan ang dapat nating isaisip. Lahat ng mga hindi matutuwid na bagay, yun ang dapat nating iwasang isipin. We must always bear in our thoughts the Savior's rule, na makapamuhay ng kalugod-lugod sa Panginoon. Makapamuhay ng matuwid sa harapan ng Panginoon. So anumang kaisipan na alam nating hindi katuwiran sa harapan ng Panginoon, hindi matuwid sa harapan ng Panginoon, o anumang unrighteousness na nasa ating kaisipan, alisin agad natin yan. And meditate on righteousness. Meditate on righteous things. Meditate on just things. Amen po ba? Bibilisan ko na lang po. Whatsoever things are pure. Anumang mga bagay na pure. Sabi sa salita ng Diyos sa Matthew chapter 5, the pure in heart, yung lahat ng may malinis na puso, yun yung mga makakakita lang sa Panginoon, yung mga kasumpong sa Panginoon. Whoever has a pure heart shall see God. So ganun din, ang ating kaisipan ay dapat malinis sa harapan ng Panginoon. Anumang mga bagay sa ating kaisipan na makapagpaparumi sa atin, mga kapatid, dapat alisin natin yan. Kasi tandaan natin, the Christian heart, yung ating damdamin, ating puso, ating kaisipan, is the chosen temple of the Holy Ghost. At tayo mga tao, napaka-hate natin pumasok sa isang lugar na napakarumi, napakadugyot at napakabaho. Amen. Ngayon, anumang mga unpure things na nasa sa ating isipan, nasa sa ating buhay, ay hindi kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. And would you imagine the Holy Spirit staying in a place that is dirty, na napakadumi, punong-puno ng negatibong bagay? Kaya nga, yung ating buhay, ating puso, yun yung piniling templo ng ating Panginoon, templo ng Kanyang Espiritu. So to bring unclean thoughts, kaya kung ikaw ay magdadala ng
maruruming kaisipan, unpure thoughts, sa isang sagradong lugar, tayong mga templo ng Panginoon, ay kasalanan sa harapan ng Diyos. So, Christians thought, yung kaisipan ng isang Kristiyano must be pure and holy. The only one that who can enter into the presence of God, yun lang yung merong busilak na kaisipan, pure in thought, pure in heart. Kung meron tayong daladalang kaya minsan, bakit ang hirap pumasok sa presensya ng Panginoon? Bakit ang hirap maranasan ang presensya ng Panginoon? Kasi yung ating puso't isipan, hindi pure. Tandaan natin, ang dinadalaw lang ang nakakaranas ng presensya ng Panginoon ay yung nakasumpong sa Panginoon, ay yung may mga pure in heart. All those who are pure in heart, sila lang nakakita at nakasumpong sa Panginoon. Amen? Next, whatsoever things are lovely. Ating Christian character, ating pag-uugali bilang mga Kristiyano, mga kapatid, maniwala po tayo. Ang ating Christian character ay lovable, gentleness, humility, charity, and not anything that is naturally attract love. Yun ang ating dapat na pag-uugali. At itong mga bagay na ito ay hindi lang dapat nating pag-isipan. Hindi lang natin dapat isa-isip, i-meditate. Dapat din itong lumalabas sa atin at hindi magiging madali na yon sa atin kung yun yung ating laman ng isipan. Whatsoever things are lovely. Hindi tinutukoy dito yung physically beautiful, kundi yung lovable things, gentle things, kind things, humble things, namang kaaya-aya sa Panginoon. Yun ang dapat nating isinasaisip. At pag yun ang ating sinasaisip, katulad ng kanina pa nating sinasabi, yun yung lalabas sa ating pagkilos. Kailangan makita yung mga bagay na iyon nating sinasaisip, madalas yun ay tumutukoy sa pinakita ng Panginoon nung siya ay naririto sa lupa. Napakaamo ng Panginoon. Nilalapitan niya yung lahat ng masasama. Naiki-join siya sa isang mesa. Yun nga yung kinamuhian ng mga Pariseo sa Panginoon. Bakit tong guro ninyo nakikisama dun sa mga kasalanan? Pero hindi. Pinakita ng Panginoon ng pagiging gentle, pagiging lovable, pagpapakumbaba. At pag pinapakita natin yan sa ating pagkilos, mga kapatid, it naturally attracts love. Pag pinapakita mo sa iyong tao ay genuine love, genuine concern, you can also receive genuine love from them. Lalo na kung ang pinapakita natin ay pag-ibig na nanggagaling sa Panginoon. So think of these things. Gusto mo maging mapadali ang paglapit mo sa mga makasalanan para makakay sila sa Panginoon? Think of these things. Sa pag-isip natin, sa pag-meditate natin sa mga bagay na ito, kusa itong lalabas sa atin. Next, whatsoever things, unti na lang po, whatsoever things are of good report. Yung mga bagay na baganda sa pandinig, yung mga meron kasi tayong mga kaisipan minsan na napaka-bulgar, napaka dumi, napaka-makamundo. Lalo na pag tayo ay nakapanood sa Facebook, sa TV ng anumang makamundong bagay, pag napapanood natin yun, kahit hindi natin sinasadya, madalas ito nag-i-stick sa ating kaisipan, yung mga vulgarities, yung mga makamundong kaisipan, mga kapatid. Let nothing coarse or vulgar occupy your thoughts. Let nothing coarse or vulgar occupy our thoughts. Kailangan yung images of true beauty, lahat ng kaaya-aya lamang, those that are gracious and attractive may fill our thoughts. Amen po ba? Next, bibilisan ko na lang po. If there any be virtue and if there any be praise. Mga kapatid, yung lahat ng kaisipan natin, meron yung kaakibat na virtue.
na lesson, pag-uugali na dapat na meron tayo. If you're meditating on lovely things, ang nilalabas na pag-uugali natin ay lovely din. If you meditate on holy things, ang ating kilos ay holy din. If you meditate on good things, you bear good fruit. Kaya, anumang kaisipan na merong actually nga, lahat naman ng ating kaisipan ay magbubunga ng mabuti. Lahat ng iyon na ating iniisip ay i-meditate natin ng mabuti at kusa yung lalabas sa atin. Lahat yun ay merong lesson. Wag lang natin palaging isa-isip. Pakita rin natin sa ating pagkilos. Ngayon, itong mga bagay nito, ulitin ko lang itong mga bagay na nabanggit. Whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, and if there be any praise, meditate on these things. Think on these things. Mga kapatid, may nakita po ba kayo dyan? Inuulit ko po yung tanong ko kanina. May nakita po ba kayo dyan na negatibong bagay? Bakit kaya ganon? May mga Kristiyano na nadadaig pa din ng pag-aalala. May mga Kristiyano na nade-depress pa din. May mga Kristiyano na hirap pa rin sa kaisipan. Bagbag pa din yung damdamin. Mga kapatid, masyado kasi natin tinututukan ang mga bagay na negatibo. Kaya nga inutusan tayo ng Panginoon ngayon. Think of these things. Meditate on these things. Do not meditate the lies of the devil. Do not meditate the negative words of the people. Do not meditate the temptations of the devil. But meditate on these things, mga kapatid. Kung ito yung i-meditate natin, mabuting bagay yung lalabas sa ating pamumuhay. Ngayon, sa verse 9, ayan nyo po, basahin ko yung sa verse 9. Chapter 4, verse 9. Sabi dito, ipamuhay nyo ang lahat ng natutunan ninyo at tinanggap mula sa akin, sa salita at sa gawa, at sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Totoo na tinatanggap natin ng kapayapaan na nanggagaling sa Panginoon kapag binibigay natin ng lahat ng alalahanin. Tandaan niyo po yan, yung principle na yan. Kapag bibigay mo yung lahat ng iyong alalahanin po ba ay nasa kamay? Kita niyo po ba yan? Hindi. Yung lahat ng alalahanin nandito. Kung ibibigay natin, basahin ko na nga lang ulit, chapter 4, verse 8. Sabi dito sa Tagalog, verse 6 to 7. Huwag kayong mag-alala sa anumang mga bagay. Ang pag-aalala ba, nakikita niyo po dyan sa kamay, sa taas ng palad ko? Wala. Ang pag-aalala ay nandito. At sabi dito, huwag kayong mag-alala sa anumang mga bagay. Sa halip, ilapit sa Diyos ang lahat na pangangailangan niyo. Sa pamamagitan ng pananalangin ng may pagsasalamat, lumapit tayo sa Panginoon, ibigay natin lahat ng alalahin natin sa Kanya. At pagkatapos nun, kapag ginawa nyo ito sa verse 7, bibigyan kayo ng Diyos ng kapayapaan na siya mag-iingat sa puso ninyo at pag-iisip. Pagkatapos na maubos yung lahat ng alalahanin natin sa ating isipan, ang papalit naman dyan ay kapayapaan na mag-iingat sa ating puso at pag-iisip. Now, peace cannot dwell in a place that is full of war. Pakikipagdigma sa kaisipan. Kailangan alisin yan, mga kapatid. Lumapit tayo sa Panginoon. Sabi natin, Panginoon, kunin nyo na po itong lahat binibigay ko na po itong lahat ng mga kaisipan ko. Binibigay ko na po itong pang-aalalahanin ko sa inyo. At pagkatapos natin ibigay yon ang lahat, do not leave room for more. Kapag binigay na natin yung lahat sa Panginoon, sa kabababa ang kapayapaan na hindi mauunawaan ng tao, na magproprotekta, sabi doon, na siya mag-iingat sa puso ninyo at pag-iisip, dahil kayo'y na kay Kristo Jesus, ang kapayapaang ito ay hindi kayang unawain ng tao. Amen po ba? Tigilan na natin, mga kapatid, yung pag-iisip sa negatibong bagay. Pero ito yung catch dyan Lagi kayong makakarinig ng bulong ka ng kaaway. Lagi kayong makakarinig ng bulong ng tao, salita ng tao. Lahat ng kasinungalingan. Lagi po kayong makakarinig niyan. Pero do not meditate on it. Never meditate. Alam po ba, yung simpleng salita ng tao, kapag masyado nating meditate, kung ano nang mai-interpret natin doon. Kunyari, ang salita ng tao sa'yo, mag-toothbrush ka nga.
nakita ka naman talaga niya na mukhang hindi nag-toothbrush. Dahil harap ka sa tao at sinabihin ko, mag-toothbrush ka nga. Kapag masyado mong dinamdam yon, iba-iba na isipin mo, siguro, pangit ako sa paningin niya, kaya pinagtutoothbrush niya ako. Siguro, hate na hate niya ako, kaya pinagtutoothbrush niya ako. Siguro, nababahuan na siya sa aking hininga, kaya pinagtutoothbrush niya ako. Gusto lang naman niya mag-toothbrush kasi harap ka sa tao. Ganun yung nangyayari sa ating kaisipan sa pag-cultivate natin sa mga kasinungalingan na yan, mga salita ng tao, salita ng diablo, kung ano-ano nang naiisip natin. So do not meditate. You may hear those lies, you may hear those words, but do not meditate. Amen po ba? Do not meditate. Mga kapatid, kung gusto nyo matulog pa, o makatulog pa, do not meditate on those things. Ang dapat na i-meditate natin ay yung mga bagay na nasusulat doon sa chapter 4 verse 8. Meditate on those things. Ngayon, si Apostol Pablo, sabi niya na sundin niyo yung aking example. Hindi ito tinuro ni Apostol Pablo dahil hindi niya lang naranasan siguro naman sa dami-dami na nang naranasan ni Apostol Pablo, na-experience niya na rin to. Sa tuwing mapupunta siya sa isang lugar, hindi lang siya nakatanggap ng physical na bato, kundi mga salitang binabato rin sa kanyang kaisipan. At natutunan niya na sa tuwing siya ay makakarinig ng kasinungalingan o mga negatibong bagay, ibinibigay niya na agad lahat sa Panginoon. At alam niyo po ba, may blessed result din naman ito May mabuting bunga rin naman ito. Kung ang isa sa isip natin, i-meditate natin ay mga mabubuting bagay na nanggagaling sa Panginoon. Lahat ng nabanggit natin kanina, the God of peace, the God of peace will abide in our minds, in our hearts. Kapag tayo ay laging nag-iisip ng mga holy thoughts, and live a holy life. Mga kapatid, panalangin natin sa Panginoon na madisiplina natin yung ating kaisipan. Ipanalangin natin sa Panginoon na proteksyonan ang ating kaisipan. Na sumagana yung biyaya ng Panginoon sa atin upang madisiplina natin ang kaisipan. Mga kapatid, ito, alam niyo po ba, hindi ko pa po master to. Hindi ko pa master. Pero sa araw-araw, lagi akong tinuturuan ng Panginoon na ayusin yung aking kaisipan, ayusin yung pag-handle ko sa mga salita. At alam niyo po ba, ito, hindi ko pa po to master pero ang laki na ng epekto sa akin. Ang laki na ng epekto sa aking buhay. Sa panahon na binibigyan ako ng kaaway ng kaisipan, sinasabi ko na gandi, mas masyado kong mahal ang Panginoon para isipin yan. Kapag nakakarinig ako ng kasinungalingan, hindi ko na iniintindi kasi alam ko kung ano yung totoo. At alam niyo po ba, nabawasan yung isipin ko kapag sa tuwing ginagawa ko po yun. Nabawasan yung alalahanin ko at nakapamuhay ako ng magaan. Dahil alam ko kung ano yung totoo. And I know what to meditate. Imbes na i-meditate natin yung mga bagay na iyon, why not meditate on God's Word? Amen po ba? So mga kapatid, meditate on those things. Basahin ko na lang ulit bago tayo manalangin. Finally, brethren, whatever things are true, whatever things are noble, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things of our good report, if there is any virtue, and if there is anything praiseworthy. Kapatid, ang salita ng Diyos para sa ating lahat ngayon, meditate on these things. Tayo manalangin. Hallelujah. Salamat sa inyo, Panginoon. O Diyos, alam namin napakatindi ng pakikipagbaka sa kaisipan. Dahil kung pinapabayaan namin ang pakikipagbaka namin sa kaisipan, Panginoon, baka maging dulot nito ay pagdududa sa inyo. Pag-aalala, pag-iyak, pagdududa, pagkakaroon ng kabigatan sa damdamin at kaisipan. Kaya sa oras na ito, Panginoon, give us the grace to discipline our minds, to not think of those negative things, to not think of those lies, to not think of the words of man that affects us, but to meditate
on your word, and what is pure, what is lovely, what are just, what are good, what are of good report, what is praiseworthy, what are noble, what is true, what are lovely. Tulungan nyo kami na ma-meditate namin ng mga bagay na iyon, Panginoon. And as we meditate on it, day and night, especially your word, kaduluduluhan ito, Panginoon, magbubunga ito ng pagkilos na nakasang-ayon sa kung ano yung laman ng aming isipan at damdamin. Hallelujah. Yun ang nais namin, Panginoon. Yun ang nais namin. And help us, O God, sa tuwing magkakaroon kami ng negatibong kaisipan, ibigay namin lahat sa inyo so that your peace, the peace that comes from you, would dwell richly in our minds and hearts. At maghari ito, Panginoon, sa amin. Nang walang maging puwangang kaaway. Para paghariin ang aming isipan at damdamin. Salamat sa inyo, Panginoon. O Diyos, nakikita niyo ang kalagayan ng aming mga kapatid sa oras na ito, mga nakikinig ngayon. Iba sa kanila ay merong iniisip, o matagal na nilang iniisip, ilang linggo na, ilang taon na, ilang dekada na inasa isipan pa at hindi makalaya-laya. Sa oras na ito, Panginoon, hipuin niyo po sila. Give them the grace to be free from those thinking. Bigyan sila ng masaganang biyaya, Panginoon, right now, para maging malaya sa lahat ng mga negatibong kaisipan na yon, O Diyos. Yun ay kasinungalingan. Hindi yun totoo. Right now, O God, give them release, freedom from those negative thoughts. In the name of Jesus. And give them protection, O God. Bigyan sila ng protection, the hedge of protection sa kanilang kaisipan at damdamin. Para anumang mga isisiksik pa ng kaaway sa kanila ay hindi makapanaig, hindi makapasok, hindi makapag-penetrate sa kanilang kaisipan. Dahil meron silang protection na nanggagaling sa inyo. In the name of Jesus. Salamat sa inyo, Panginoon. Salamat sa inyong salita, sa inyong mensahe. Maipamuhay po namin ito, Panginoon, habang kami naririto sa lupa. Na itong mga bagay na ito na dapat namin i-meditate, ay i-meditate namin at isabuhay. Salamat po sa inyo, Panginoon. Pinupuri po namin kayo at nasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. God bless po sa bawat isa. Muli pa umanhin po mga kapatid na late po tayo ng start. Mag-overtime pa tayo. Dito po ako ngayon sa UAE. Salamat sa Panginoon. Meron pa tayong 3 anniversary at isang revival at pa pang mga gawain na tututukan sa itong mga darating na araw at linggo. Sama niyo po kami sa panalangin na talagang kumilos ang Panginoon na masagana sa bawat gawain. At nakikita niyo naman po yung mga posts. Salamat po. Yung tagumpay namin po rito, ay pagkakaloob ng Panginoon ay tagumpay po rin ninyo. Kaya purihin ang Panginoon. Sa Diyos po ang lahat ng papuri. Binabati ko ang aking asawa. I love you. Pati yung aming anak. Mahal ko po kayo. Mahal ko kayo. Kayong dalawa. Pagpalain kayo ng Panginoon. Ganon din po sa lahat ng nakikinig. Saan man po kayong panig ng mundo. Mahal ko rin po kayo. Kaya pagpalain po kayo ng Panginoon. Saan po kayo naroon. Proteksyonan kayo ng Diyos. At sa Panginoon po ang lahat ng papuri. God bless po sa bawat isa.